Bakit naman papayagan ng Malacanang yun? Kahit naman weak leader si Yan. Bongbong, hindi naman siya ganun katanga. Oh, sabi ni Ronald Llamas, kahit naman weak leader si Bongbong, hindi naman siya ganun katanga. No? Alam niyo, ako okay lang sa akin tawagin nilang weak si Pangulong Bongbong Marcos. Kasi siya lang naman yung weak leader na nakapagpadala kay Rodrigo Duterte sa Hague, Netherlands na hindi nagawa ng kung sino. No? Siya lang din naman yung weak leader na sa pamumuno niya nakakulong na ngayon si Apollo Kibuloy, si Arnulfo Teves, may mga kaso, ito pong si Harry Roque, Gerald Bantag at iba pa. At siya lang naman ang weak leader na kung hindi dahil sa kanya, hindi po malalantad ang malawakang korupsyon kaugnay ng mga proyekto ng DPWH. Siya lamang po ang weak leader na nakapagpakulong at magpapakulong pa sa maraming senador. Di ba mga tol? Kaya okay lang sa akin na tawagin niyang weak leader. Kasi kung ganyan naman ang weak leader natin, sana lahat na lang ng Pangulo ng Pilipinas, weak leader na lang. Para kulong talaga itong mga talampasan at mga mandarambong na public official sa ating bayan. No, para maniwala sa pambubudol ni Alan Peter. Si Alan Peter talaga nangangagat ng mga kanyan ng mga bossing. 'Di ba dati ay bossing niya si GMA at saka si First Gentleman, tapos kinaway niya, 'di ba? Tapos sumama siya sa slate ni Pinoy, tapos sinaway niya. Tapos yung mga Zamora, nakaalyado niya sa Taguig, kinaway niya. No, tapos nung Ganyan kasi ang mga DDS mahilig mang away. Oy, mga tatanga-tangang Duterte supporter, nasa na kayo? 'Di ba? Sabi ko manonood kayo lagi sa akin, tapos kung pwede, lakasan niyo naman yung pang-aasar sa akin. Mura, anong magagawa ng mura? Paninira. Idamay niyo pa pamilya ko, walang magagawa yung mga salita niyo diyan, mga tangang Duterte supporters. Pero muli, nagpapasalamat ako sa inyo dahil sa katangahan ninyo, tingnan nyo, dumadagdag ang views natin, 1,500 na nanonood sa atin, no? Tapos madadagdagan pa yan maya-maya. Balik tayo dito sa pinag-uusapan natin. Ito, ipinapaliwanag ni Ronald Llamas kung gaano po ka-oportunista ayon sa kanya, ito pong si Alan Peter Cayetano. Kasi kung sino ang nakaupo sa posisyon, doon po ito nagdudumikit para lamang maisulong yung kanyang personal na interest kung babasahin po ninyo yung gustong sabihin dito. Nito pong si Ronald Llamas. Ganun na ganun, ano? Sa madaling salita, oportunista. Ito pong si Alan Peter Cayetano. Oy, konti naman. Ferdinand Estonillo, ang hinang nilalang mo naman, tatanga-tanga kayo. alala mo nung siya ay speaker, 'di ba? Meron gentleman sa